Hello mga ka-viewers! Welcome back po sa aming channel. So, December 23 po ngayon dito sa amin. Bukas, bispiras na ng Pasko. So, ayan po, ang dami kong kalat. Kasi nga, nagpiprepare ako ng mga panghanda namin. Shoutout muna tayo kay Nida Sterling. Ayan, walang palya po yung pag-comment ni Ma'am Nida sa aming mga videos. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa lahat ng mga ina-upload namin. Kay Teresita de la Cruz, kay Chris Jess, ayan, kay Florence Napa, kay JJK, ayan, kay Rob TV Philcan Live, kay TJ Di Malanta, kay Lucito and Magda Sapno, kay Rona Kabugaw at Jopet, at kay Emilar. Ayan, sa lahat po na nag-comment sa mga videos namin, thank you so much po. Advance Merry Christmas. Tsaka, ayan, ingat-ingat po kayo sa pag-celebrate ng holidays. Yung iba, nagbakasyon, binisita yung mga pamilya na matagal nang hindi nakasama. Yung iba naman, staycation lang. Ayan, kung saan man po kayo ngayon, nag-celebrate ng Christmas nyo, ingat-ingat at enjoy the holidays po. At ayun, sa lahat ng mga viewers namin, thank you so much sa pagsubaybay nyo sa aming mga videos. Tsaka lalo na po sa mga bagong subscribers namin. Kain ka na, Beng? Si Denise kasi tinulungan niya ako magbalat ng garlic. Siguro mga 5 buo. Para kasi yun sa bok choy namin. So, ito, na-mix ko na yung cream, yung condensed milk, tsaka yung mayonnaise para dito sa aking macaroni salad. Shoutout din kay Sarah Pasis ng Nurse Bay Custom Gear. Thank you so much po sa binigay mong gift para sa aming tatlo. At sa mga kababayan po pala natin na nandito sa Regina or sa mga kalapit na cities dito sa Saskatchewan, baka mangangailangan kayo ng mga souvenir items, personalized na t-shirts, mugs, or keychains, mga ganun. Para sa binyag or sa mga family gatherings, mga reunions, ganyan, birthdays. Ayan, paki-message na lang po si Sarah Pasis dyan sa FB page nila na Nurse Bay Custom Gear. Tapos, inquire nyo na lang po doon kung magkano yung price ng items na hanap nyo. Ayan, thank you so much po. So, pwede na natin ilagay itong ating macaroni. Oh, may tumalon pa. Yan. Minsan pagka medyo dry, nag-a-add lang ako ng yung cream, saka yung mayonnaise, tapos tinatansya ko lang yung lasa. Add tayo ng cream. Lagay ko na rin yung ating fruit cocktail. At yung ating nata, tsaka kaong. Lagyan na lang natin ng cheese. Yung iba gusto nila naka-cubes. Ako naman, ito i-grate ko na lang siya. Tapos na yan. Lipat na lang natin mamaya sa container. So, yan, pwede na tayo mag-start sa ating maha blanca. So, gagawin natin, i-mix lang natin muna yung etong gata, yung evap, condensed, tsaka asukal dito sa pan. Tapos, isi-simmer lang natin siya bago ilagay yung iba pang mga ingredients. Okay? So, unahin ko lang po yung ating gata. Tingnan nyo yung gata namin dito. Nagiging buo siya. Gawa ng malamig ang panahon. Dami kong kalat na mga lata. Next is yung evap. Tsaka nilagyan ko na rin siya ng fresh milk. Kasi ang dami kong fresh milk eh. Condensed. Ayan, ating sugar. At haluin lang po natin hanggang sa mag-simmer po siya.
Ayan, pwede na natin i-mix yung ating mais. Kasi malapit na siyang kumulo. Pwede na natin i-add yung ating cornstarch. Pero bago niyan, hinaan nyo na lang po yung apoy or yung init ng stove nyo para hindi mabilis mamuo yung cornstarch. Kasi pagka malakas yung apoy nyo, mabilis siyang mabuo, tsaka alam mo hindi pino yung pagkakagawa. So ayan, adjust ko lang kasi mainit na siya eh. Yung cornstarch kasi, 'di ba, mabilis siyang maluto. Kaya dapat mahinang apoy lang. So i-mix muna natin kasi medyo namuo. Ganun yung cornstarch pagka naka-set aside siya, 'di ba? Parang ano siya, matigas pag hinalo. So wala na akong nalimutan. Dinouble check ko lang baka may nalimutan pa akong ingredients. Ayan, dahan-dahan lang. Tapos, ayan. Tuloy-tuloy lang po yung pag-whisk para hindi mamuo bigla. Pagka ganyan na po yung itsura niya, ibig sabihin, luto na yung ating maha blanca. Ayan, off na natin kasi ma-overcook naman. So, pwede na natin siya ilipat at palamigin natin bago ilagay sa fridge. Ayan o. Diba ang creamy? Ayan. Done na. Ayan, pwede na yan. Lalagyan ko pa kasi ng topping na cheese yan eh. So, ito na po pala yung ating pang lumpiang Shanghai. Ayan o. Meron tayo ditong ground pork. Meron na ring carrots, onion. Tapos, may 2 eggs. Toyo, asin. May konting oyster sauce, brown sugar, paminta, tsaka cornstarch. Ayan. So, imimix ko na lang siya, tapos balutin ko na. Dahil, ayun, nabot na ako ng alas 5. Kasi naghugas muna ako ng ibang mga plato na ginamit ko kanina para hindi ako matambakan. Yun. So, mix-mix lang lahat. Tapos, balot na natin. Yan, syempre lagyan natin ng konting cheese. Para mas espesyal at masarap. So, yun mga ka-viewers, malapit na tayong matapos sa pagbabalot ng lumpia. So, ito na yung nabalot ko. Buti nilang tinulungan ako ni Denise mag-himay neto. Pa isa-isa kasi 'di ba parang ang tagal pagka yung magtutuklap ka ng isang piraso tapos maglalagay ka ng palaman. At least ito, hiwa-hiwalay na. Ayun nga pala. About sa isang video namin na kaka-upload ko lang. About sa yung mahal ang mamuhay. Yung sobrang mahal ang mamuhay dito sa Canada. Tapos, kaya yung ibang mga retired na dito ay bumabalik sa trabaho. Ayun, nagbase lang ako dun sa article na nabasa ko. About sa pamumuhay ng mga retirees dito. Hindi naman lahat. Syempre, pili lang yun. Kumbaga, yung mga in-interview nila is yung mga retirees, mga senior na yung retired na pero alam mo yung hirap
sa buhay gawa ng hindi sapat yung tinatanggap nilang pensyon. Tapos yung iba siguro, alam mo yung hindi pa tapos sa pagbayad ng mortgage. At yung iba, nagre-rent. So, dahil maliit nga yung pension na tinatanggap nila, kailangan nilang bumalik sa trabaho. So, ayan. Tapos, pinatunayan ng isang kababayan natin na nandito sa Canada, na retired na rin, na sabi niya, yan ang reality ng buhay, Canada. Sabi, kung ngayon na bata pa at may trabaho na kumikita ng 4K or more, ay hirap na sa cost of living. What more pag retired na at ang pension ay 2K lang or less, sabi. Sabi niya, sa totoo lang, maraming puti or yung mga Canadians ang nagsasabi na mabuti pa tayong immigrants dahil may home country na pwedeng uwian, where you can stretch your dollar pension, pero sila no choice but to stay dito nga sa Canada. So, ayun, sinabi to ni Emelar. Ayun. So, yun daw yung reality ng buhay dito sa Canada para sa mga seniors na, ayun nga, na nag-retire na, pero kulang nga yung tinatanggap na pensyon para sa cost of living sa ngayon. Kasi syempre, 'di ba, ang taas-taas na ng bilihin, bayad sa renta, at yun nga, yung iba, retired na, hindi pa tapos sa mortgage. So, siguro, may mga ganong sitwasyon na baka kasi nagbabayad pa sila ng mortgage gawa ng baka late na sila kumuha ng bahay. 'Di ba? May mga ganong sitwasyon. Baka itong nag-comment na to na sabi niya patawa daw yung retired na pero may mortgage pa, parang ganon. Siguro siya, maganda yung naging trabaho niya dito. Kasi nga, bakit siya magko-comment ng ganun? So, parang bago sa kanya siguro na, oh, bakit retired na? May mortgage pa. Baka sa pamilya nila kasi hindi nila na-experience yung ganung sitwasyon ba. So, hindi naman lahat kasi ng mga pumupunta dito sa Canada, kumbaga, kakakuha agad ng bahay, may pang-down agad, 'di ba? At hindi lahat maganda yung naging trabaho para makaipon agad ng pang-down. At yung iba naman, talaga, kumbaga parang mas gusto nila yung nagre-rent na lang. At yung iba, pwedeng hindi sila kumukuha ng bahay dito dahil gusto nila sa Pinas mag-invest. 'Di ba? Ganun yung mga rason ng iba. Kumbaga, yung sitwasyon ng ibang tao ay hindi applicable sa ibang tao. Kanya-kanyang sitwasyon nga eh. Matawag yung ate ko. So, ayun po. Sagutin ko muna. Ituloy ko na lang mamaya. Katatapos ko lang makipag-usap sa ate ko. Kasi nga, naka-alert level 4 yung Bulkan Kanlaon. At ewan ko kung aware kayo na nung mga nakaraang linggo, pumutok siya. At nung mga nakaraang buwan pa, pumutok siya actually. Tapos, medyo malakas yung pagputok ng mga nakaraang buwan. So, hindi naman kami mismo malapit doon. Kaso lang, syempre, nasa occidental area kasi kami. So, yung crater ng bulkan, doon talaga nakaharap sa occidental na area. So, pagka pumutok siya at medyo malakas, may mga ashfall na doon, pumapatak banda sa amin. At ayun, sana wag lang tumuloy na lumala yung pag-alburuto ng bulkan kasi syempre parang hindi mo na nga, actually hindi, manghihinayang ka din naman sa mga pananim. Kaso lang, syempre, yung talagang apektado doon yung mga tao, 'di ba? So, mahirap, lalo na ngayon, 'di ba, magpapasko, magbabagong taon, at
Alam natin pagka nature talaga, hindi natin alam kung yung pag-aalburuto niya, kung gaano kalakas, or kung kailan siya puputok. Kaya, ayun, sana, wag lang talaga pumutok kasi ang daming kabado. Tapos marami din akong mga kamag-anak doon mismo sa Oriental na doon mismo sa Canlaon. At may ate ako doon. Pero ang sabi ng ate ko na nandun mismo sa Oriental, dahil nga nakatalikod sa kanila yung crater, hindi daw nila nararamdaman yung mga ashfall. Although nung mga nakaraang linggo, 'di ba, pumutok din 'yon. So hindi nila kumbaga hindi sila apektado dun sa ashfall kasi nga nakatalikod sa kanila yung crater. Pero ang sabi naman, lagi lang silang nakahanda, ganyan. Tapos, kumbaga may nakikipag-coordinate sa kanila na mga taga-barangay na in case man na mag-evacuate, kailangan sumunod ka. Kasi syempre mas delikado kung yung kailan na pumuputok na tsaka ka magpaparescue, 'di ba? So mas maigi na halimbawa sasabihin ng taga-barangay or mga taga-government doon na kailangan lumikas na. So sa mga nanonood sa amin diyan sa Negros, ayan, ingat-ingat po ang lahat. Tsaka ayan, pray lang tayo na hindi talaga pumutok ng malala yung bulkan. Kasi alam natin na matagal nang gumaganyan yan eh. So, hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat sa palaging panonood. At Merry Christmas po sa lahat. Ayan, ingat-ingat. Bye-bye!